Na-drive ko na yung Tesla Model YL, yung 6-seater na mahigit 2.8 million pesos. Yung BEV na pinapangarap ng karamihan. Sinakyan ko, tiningnan ko yung loob, pinakiramdaman ko lahat. At bilang isang tao na araw-araw gumagamit ng isang full electric na kotse, ito yung honest kong masasabi tungkol dito. Hindi to galing sa spec sheet galing to sa totoong EV ownership. Sasabihin ko kung saan sobrang galing ng Tesla at sasabihin ko rin kung anong dapat mong malaman bago mo ilabas yung 2.8 million pesos. Walang hype, walang bashing. EV owner lang na nagsasabi ng totoo. Para sa mga bagong viewers ko, BYD E-MAX 7 ang daily use ko. Full EV siya. Sariling pera, hindi sponsor. Araw-araw, family, errands, minsan business. Kaya alam ko kung ano talaga ang mahalaga sa EV, sa totoong buhay, hindi sa spec sheet. Yung Tesla Model YL na test drive ko sa PIMS nung nakaraan lang dito sa World Trade Center. Test drive lang kaya hindi to full ownership review. Pero sapat na para masabi ko sa'yo kung ano ang pakiramdam mula sa mata ng isang EV owner. Una, yung pinakamalupit, yung software. Ibang klase talaga. Walang car company ang tatalo dito. Malinis, very smooth, parang tech product na nilagyan ng gulong. Yung updates, yung interface, yung integration, premium na premium talaga. Bilang EV owner, alam ko kung gaano ka-importante to sa araw-araw. At dito, walang kalaban ng Tesla. Kung ikukumpara ko yung software ng BYD at ng Tesla, lamang para sa akin si Tesla ng 40%. Pero nung nagkaroon ng electro app si BYD, naging 30% na lang lamang ni Tesla. Sa susunod na video ko pag-uusapan kung gaano kaganda ang electro app sa BYD. Kung tech experience ang hinahanap mo, panalo talaga ang Tesla. Pangalawa, yung interior at ang araw-araw na paggamit. Maluwag, 6-seater to, family EV talaga. Magandang upuan, malawak ang space, at yung panoramic glass sa taas. Ang lakas makaluwag sa kotse. Para sa akin na may pamilya na, ramdam ko yun agad. Pero may napansin ako sa third row niya. Sinubukan ko kasi siyang sakyan. Ano lang ako 5'4" yata ako o 5'5". Nung sinakyan ko yung third row, honestly, masikip talaga siya. Pangbata lang para sa akin. Tingin ko mga pang 10 years old. Kung ikukumpara ko yun sa BYD E-MAX 7 na MPV talaga siya, mas komportable ka sa mabang biyahe. Kahit adult pa yung nakasakay dun sa third row ng BYD E-MAX 7. Itong Tesla YL, para siyang pinilit na pang 6-seater. Para sa akin lang yun Mas maganda ko subukan nyo rin sakyan yung third row seat ng Tesla YL. Meron pa akong napansin. Almost lahat nasa screen na. Pati gear selector, yung magdadrive ka na or magre-reverse, andun, pipinutin mo sa screen. Kaunti lang ang physical na controls. Minimalist to, intentional yung design. Naintindihan ko yung philosophy ng Tesla. Pero bilang daily driver, may adjustment ka talaga dito. Sa traffic natin, sa singitan, sa masikip na parking, minsan gusto mo may makakapa ka kagad. Sa BYD E-MAX 7 ko kasi, kahit hindi ako nakatingin sa screen, kaya kong baguhin yung settings. Halimbawa, dito sa pag-adjust ng side mirror, need mo tupiin yung side mirror kasi masikip sa skinita or sa parking. Meron lang sa kaliwa ko o sa door, pipindot ko kagad na mako-close ko yung power side mirror niya. Doon din sa pagpalit ng regen braking. Ewan ko lang dito sa Tesla, hindi ako sure, pero parang walang ganito. Pero dito sa mga BYD, meron kang parang standard tsaka yung high or yung larger na kapag steep na yung decline, isang pindutan lang kahit hindi ka nakatingin sa screen or mag-adjust dyan, mababago mo na agad siya. Dito sa Tesla, alam ko lang meron dito is yung chill. Hindi ako sure Alam ko meron lang dito yung chill tsaka yung parang chill mode or yung normal, standard. Nasa screen din siya. Pero sa BYD, sa E-MAX 7, meron din siyang pindutan na physical. So malaking tulong yun. Yung pagpapalit ng mode, eco, standard, or sports mode. Gusto mong mabilisan na pag-overtake, pinutin mo lang dito yung sa sports mode. Kayang palitan kahit hindi ka nakatingin sa screen kasi nakakapako siya. Pangatlo, yung driving experience. Tahimik, smooth, walang vibration, instant torque. At yung acceleration, ramdam mo agad ang lakas. Mabilis talaga siya. Magandang refinement ng Tesla dito. Solid, compose yung suspension. Pero take note lang, marami na akong nasakyan na full EV or BEV. Ang masasabi ko lang, sa actual use case ko na hindi pang karera, halos pare-pareho lang silang tahimik. Instant torque, walang vibration, at hindi nakakapagod i-drive. Kung ikukumpara ko sa BYD na gamit ko ngayon sa Tesla YL, pagdating sa driving experience, tingin ko plus 5% lang siguro si Tesla. Huwag nyo lang isama dito yung autopilot, yung summon, at mga malulupit na features ng Tesla. Driving experience lang, halos pare-pareho lang ang mga EV.
EV. Pero kung ikukumpara mo to sa dimakina na sasakyan tulad ng mga Isuzu at Fortuner, night and day ang difference talaga. Pang-apat, at ito yung pinaka-importante para sa akin, yung battery. Bilang EV owner, ito ang lagi kong inuuna. Sa EV, paulit-ulit kong sinasabi sa mga videos ko, battery ang pinakapuso, hindi badge, hindi screen. Based sa research ko, nickel-based ang Model YL, NMC o NCA. Yung kotse ko, LFP battery siya. Yung nickel-based, mas mataas ang energy density, kaya mas malayo talaga ang range. Yung LFP naman, mas kilala sa mahabang cycle life at thermal stability. Mas mahaba buhay ng LFP kaysa sa NMC. Ang NMC umaabot lang ng 1,500 to 2,000 charge cycles. Compared sa BYD LFP battery, kaya nito ng 3,000 to 5,000 cycles. Walang masama sa dalawa. Iba lang talaga ang priority at use case. At ito yung payo ko bilang owner. Kahit anong EV pa yan, kung NMC battery ang pipiliin mo na sasakyan, applicable to sa mga bansa na may malalamig na klima. Yung nag-i-snow, hindi siya basta-basta naapektuhan sa freezing temperature compared sa LFP battery. At hindi bumababa ang performance ng NMC kapag nag-yelo na sa labas. LFP, pangit ang performance niyan sa lamig. Pero ang kahinaan ng NMC ay yung mainit, lalo na dito sa atin sa Pilipinas. Ang LFP battery naman, baliktad. Mas okay siya sa initan, pangit siya sa lamig. Kaya para sa akin, LFP ang applicable dito sa atin sa Pilipinas. Kaya wag ka umasa sa laboratory number. Tanungin mo, gaano ako kakampante after 8 to 10 years? Mahalagang tanong yan para sa kahit sinong bibili ng EV, Tesla man o ibang brand. Panglima, yung presyo. Mahigit 2.8 million pesos. Sulit ba? Ito ang honest kong sagot bilang EV owner. Depende sa'yo. Kung software, brand, performance, at premium feel ang priority mo, at kaya ng budget mo nang walang pressure, sulit na sulit ang Tesla. Pero kung practical at long term ang habol mo, dapat mong timbangin ng mabuti yung presyo. Hindi ko to dedesisyonan para sa'yo. Ibibigay ko lang sa'yo yung totoo. Kung ako tatanungin mo, halata naman dito sa channel ko na practicality ang priority ko. Kung may budget ako na 2.8 million pesos at dalawa lang ang pagpipilian ko, BYD E-MAX 7 ang bibilin ko. At yung matitirang 1 million pesos na mahigit, ipang solar setup ko para libre na rin kuryente. Or kahit hindi solar, ipang negosyo ko na lang or i-invest ko na lang sa S&P Index Fund. Para sa akin lang yun Hindi naman ako mayaman. Practical lang. Kung ganitong EV breakdown ang gusto mo, kahit like button lang, malaking tulong na yan. At kung gusto mong i-compute kung sulit ba ang electric vehicle versus sa dimakina mong sasakyan, may libreng calculator ako sa evpilipinas.com. Pwede mong ilagay doon yung sarili mong Meralco rate, fuel, PMS, insurance. Hindi para i-convince ka bumili para makita mo lang sa sarili mo yung computation. So, balikan natin. Maganda ba ang Tesla Model YL? Oo, maganda talaga. Hands down ako dyan. Yung software, walang tatalo. Yung refinement, solid talaga. Yung brand na may Tesla ako, sobrang angas. Para sa lahat ba siya? Depende sa pangangailangan at budget mo. Bilang EV owner, ito lang ang masasabi ko. Hindi badge ang magbabayad ng monthly mo. Hindi brand ang magpapatakbo ng buhay mo araw-araw. Ikaw pa rin. Kaya alamin mo kung ano talaga ang kailangan mo bago ka magdesisyon ng milyon-milyon piso. Comment mo sa baba, kukunin mo ba ang Tesla Model YL? Bakit o bakit hindi? At kung may EV ka na, ano yun? At bakit mo pinili yan? Gusto ko mabasa yan dito. So yun lang, sa susunod na video ulit.